Salamat, Sir Bob. Thank you so much. Sa College of Good morning, boss. Ako si Jules Giang at ito ang team. Umaga ay naririto tayo sa UP College of Law para sa isang forum tungkol sa climate justice. Sabi nga ng isang kanta, umaaraw, umuulan. Nahahassle ka ba na nagdadala ka ng jacket at bigla mamaya-maya ay biglang aaraw na? Isa itong manifestasyon ng epekto ng climate change. Kaya ngayong umaga ay alamin natin kung ano nga ba ang magagawa nating mga kabataan ukol sa issue ng climate justice. Kaya samahan ninyo ako. Good morning mga boss. Sa puntong ito ay kasama natin ang chair ng Kaisa UP, Erica Ero. Magandang umaga, Erica. Magandang umaga rin, Jules. Okay, Erica, pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga tagapanood kung ano nga ba ang climate justice para sa isang kabataan tulad mo? Yung climate justice, ano pa siyang usapin, no? Hindi lang siya yung problema natin kung may binabaha tayo o may traffic jam dyan dahil sa malalaking baha, lalo na sa mga danger zone area. Ang climate justice ay isang malaking sanhi kung saan ang laki ang binibigay na emission ng mga Annex 1 countries. Ito yung mga European countries and then US countries na kung saan sila may pinakamalaking emission na nagbibilis ng abrupt climate change. Dahil dito, ang nagkakaroon tayo ng mga malalaking pagbaha, tsunami, earthquakes at kung ano-ano pa. Ano ba yung role ng mga kabataan para tugunan yung issue ng climate justice, ng climate change, especially effects niya na nararanasan ng Pilipinas? Maganda pag-usapan yung adaptation mechanism natin dito sa bansa dahil hindi naman natanggalin mo lahat ng informal settlers, no, at buwagin mo at magkaroon ka ng maayos na urban planning sa Pilipinas. Ngunit mas maganda siguro na kung paano makakapag-adapt yung ating bansa, kung paano tayo makakagawa ng mga programa para this one, nasasanan tayo ng bagyo at yung mga kailang psychological help pagkatapos ng mga disaster. Maliban pa dito, ay inanyayaan lahat ng kabataan na lumahok at makisama sa mga programa na nilulunsad ng Philippine Movement for Climate Justice, ng Freedom from Death Coalition, sa Lakas Youth at Kaisa, kung saan binibigyan tayo ng malaking awareness dito sa ganitong klaseng kampanya. Dahil ang kampanya po ng climate justice ay hindi lamang usapin ng Pilipinas, kundi lahat ng vulnerable countries sa buong bansa. Sa puntong ito ay makakasama naman natin ang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice, si Mr. Jerry Arances. Magandang umaga po, Mr. Jerry. Magandang umaga sa iyo. So, Sir Jerry, pwede niyo bang ipaliwanag sa ating mga nanonood ngayon sa national television kung ano nga ba ang mga activities na ginagawa ng PMCJ? Maraming ginagawa ang Philippine Movement for Climate Justice hinggil sa usapin. Actually, just recently, last week, ay nagdaos ng iba't ibang mga aktibidades at protesta sa naganap na United Nations Framework Convention meeting on long-term finance dito sa Dusit Hotel, na kung saan dinaluhan ng mga representatives ng developed countries. Pinag-uusapan doon ay paano i-mobilize ang 100 billion US dollars para sa pangangailangan para maka-adapt yung mga developing countries tulad ng Pilipinas. Napakahalaga ng papel ng kabataan. Sabi nga ni Jose Rizal, 'di ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa usapin din po ng pagbabago ng klima, napakalaki ng papel natin na dapat nating talikuran yung mga mapanira at pamamaraan ng pag-produce ng enerhiya tulad ng coal, tulad ng oil, pag-ayos ng ekonomiya na hindi dapat export-oriented kasi nagdadagdag ng usok yan. Dapat mas domestic-oriented, ibig sabihin, tayo yung makinabang kung ano yung dapat na yaman ng bayan natin.
Ayan, napakinggan na natin ang mga in-interview natin kung ano nga ba ang issue tungkol nga dito sa climate change. At narinig nga natin na mahalaga ang role ng mga kabataan kung paano nga ba tayo makakapag-contribute sa issue ng climate justice. Sabi nga nila sa tarp sa likuran ko, cut and be just. Panawagan ito sa lahat ng mga Annex 1 countries o yung mga developed countries na bawasan nila ang mga carbon emissions nila. At dahil isa na itong hakbang para makamit natin ang climate justice. Kaya para sa Good Morning Boss, ako si Jules Giang.